So for today's video mga boss, mag-change oil po tayo. Kasi tignan nyo, sabi niya oil change, kaya mag-oil change na tayo. Change oil. So una, kailangan kumpleto yung mga kailangan natin sa pag-change oil. So una-una na yan is yung langis na gagamitin natin. So yung recommended ng Suzuki is 10W-40. Tapos sa kaso ko, yung gagamitin ko is full synthetic. Tapos yung mga oil filter. Tapos ito naman, itong tatlo na to, di nyo to kailangang palitan tuwing change oil nyo. Depende lang kung masira na. Pero sa kaso ko, papalitan ko siya kasi gusto ko siyang palitan. Una, yung maliit na o-ring, malaki na o-ring, tapos yung drain plug, tapos yung drain plug gasket. So partner to sila. Tapos yung pambukas pala ng drain plug natin is 14mm na combination wrench. Tapos meron ako ditong pitchel na may panukat kasi ito kasi hindi siya eksaktong 1000 ml eh. So 1300 ml siya, may butal, kaya kailangan ko ng ganitong pitchel na may panukat. Okay, so simulan na natin. So ito, papalitan ko to kasi meron akong bago eh. So yan, papatak-patak na lang, punti na lang. So i-side stand na natin siya para masimot talaga natin yung laman. Oh, di ba? Ang dami pa oh. Ang dami pa. Kaya dapat i-side stand talaga siya pagkatapos niyang ma-center stand para yung mga naiwan talagang masimot. Tulog no. So ngayon, isarado na natin itong ano niya, butas. Gamit itong bagong drain plug tsaka bagong drain gasket. Okay. So pag naramdaman nyo na yung higpit, isang ano na lang, isang maliit na tulak na lang para pang-lock sa drain plug natin. Yun, di ba? Ginanon ko para yun na yung lock. So sarado na yung drain plug. So next is ito naman. Sa kabilang side ng motor, ito andito yung oil filter. Kaya bubuksan natin to para mapalitan natin yung lumang oil filter. Lagyan natin ng bago, okay? So para matanggal natin itong dalawang tornilyo na to, gumamit tayo ng 8mm na socket wrench ata to. Yan 8mm, okay? So buksan na natin. Dalawang tornilyo lang to. Malata mo talaga na hindi marunong, nalalaglag yung tools. So ito yung malaking o-ring. Kita nyo. Tanggalin natin to. Yan tanggal na. Palitan natin to, tapon natin to. Tapon doon. Tapos itong oil filter, tapon din natin to. So, una yung maliit na o-ring. Yung maliit na o-ring, i-shoot natin to dito. Doon ko ilalagay yung maliit na o-ring. Pasok na natin dyan. Yun. Yan na yung lagayan ng malaking o-ring. Tapos itong oil filter natin. So itong ito walang butas, ito meron. So itong may butas, lagyan natin dito. So yung paghigpit nito kabilaan. Ibig sabihin, huwag mong itodo ng higpit dito, tapos ito naman, dapat sabay sila. So parehas lang matigas no. So pirasahin natin ng maliliit. Yung kunting ng panglock lang na pihit. Yun. So ito. Yun, okay. Tigas na yun, okay na yun. So tapos na, napalitan na natin yung langis, na drain na natin. Napalitan na natin yung basta yung nakita nyo naman ano yung pinalit ko dito. Tapos ngayon, oras na para magbuhos ng bagong langis. Yan. So nakita nyo yan. 1,300 ml. Buksan natin to. Dapat hand tight lang to eh. Kasi plastic lang to. Dapat hand tight lang. Ibig sabihin, yung gamit mong paghingpit,
panghigpit, kamay lang. O ngayon ginamitan ko pa ng pliers. Kasi pwede kasing masira pag masyadong mahigpit kasi plastic nga lang to eh. Yan, lagyan natin ng funnel. So itong isang ganito kasi, tapos hand tight lang. Huwag tayong gumamit ng tools pang pahigpit dito kasi masisira. Hand tight lang. Higpitan mo gamit ang kamay. Yan o. So kung makikita nyo, puno yan, full. Eh di pa kasi natin napapaandar. So paandarin natin yan. Nakita no? Ikot lang natin. Try natin. Tapos tignan natin ulit. Di ba? So after few moments later, nag-settle na yung langis. Yan di ba kanina puno. Andito siya, di mo siya makita, wala kang makita na gap. Ngayon nasa kalahati na lang siya. So which is yan yung tama. Di ba? So yun na yun. Tapos natin mag-change oil. Tapos yun na. Ready to go na tayo. So yun lang mga boss. Tapos natin mag-change oil.